Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update muli regarding sa ating monitor si Typhoon Tino with international name na Kalmegi at sa tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na tatawagin nating Bagyong Uwan. Huling namata nitong si Typhoon Tino kaninang alas 4 ng hapon, 330 kilometers east-northeast ng Kalayaan Islands dito po sa may West Philippine Sea sa Palawan. Ito ay nasa kalagitnaan ng ating karagatan at nagdadala pa rin ng mga pag-ulan at mga pabugso-bugsong hangin dito po sa lalawigan ng Palawan. Other areas pa ng ating bansa apektado ng buntot o yung trough nitong si Bagyong Tino. So expect pa rin natin ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas pa rin ang tsansa ng mga kalat-kalat lamang na ulan sa may Cagayan Valley or mainland Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, sa natitirang bahagi rin po ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Mag-ingat pa rin sa paminsan-minsan mga pagulan na nagdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang ang natitirang bahagi naman ng Visayas, Mindanao, and Bicol Region, asahan lamang yung mga isolated thunderstorms but generally, fair weather conditions tayo overnight. Dito sa bandang Batanes and Babuyan Islands, andyan pa rin ang epekto ng amihan or northeast monsoon. So hindi pa rin siya bumababa, nandun lamang siya sa may extreme northern Luzon na nagdadala ng makulimlim at may kalamigang panahon na may mga light to moderate rains. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos itong si Bagyong Tino, papalayo pa rin ang ating kalupaan at lalabas ng ating area of responsibility either mamayang hating gabi or bukas ng madaling araw, moving west-northwest papunta ng central portion of Vietnam. Sa ngayon po nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 dito sa may Kalayaan Group of Islands sa mga isla po na sakop ng Pilipinas. Meron na naman tayong signal number 1 sa natitirang bahagi ng Palawan at sa lalawigan po ng Occidental Mindoro. So ibig sabihin, pabugso-bugso pa rin yung hangin na mararamdaman ng ating mga kababayan sa mga probinsyang ito sa mga susunod na oras. Meron din tayong strong to gale force gusts in the next 2 days sa ilang parte po ng Luzon. Kabilang na dyan ng Batanes by tomorrow, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Occidental Mindoro, and Palawan. At pagsapit ng Friday, November 7, sa Batanes and Babuyan Islands dahil naman sa amihan. Pagdating naman po sa storm surge warning or sa daluyong ng bagyo, aasahan na lamang yung 1 to 2 meters na daluyong in some coastal communities. Dito sa may northern and central portion of Palawan, posibleng mawala na rin yung babala sa daluyong pagsapit po bukas paglabas ng PAR ng bagyo. At yung weather advisory natin, nakafocus na lamang dito sa may Palawan. Dahil kay Bagyong Tino, possible pa rin po yung 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Paminsan-minsan lumalakas pa rin po ito hanggang bukas ng hapon. Update naman dun sa ating monitor na isa pang bagyo sa labas ng ating PAR. Ito po ay malayo pa sa ating kalupaan. Nasa south of Guam, 1,870 kilometers east of northeastern Mindanao. Taglay pa rin ang hangin na 55 kph malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at halos po hindi kumikilos dun sa kanyang kinalalagyan in the last few hours. Sa ngayon din po, kung mapapansin natin, wala namang direktang epekto itong tropical depression sa alinmang panig pa ng ating bansa dahil napakalayo pa nito. Base pa rin sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan pa rin ang unti-unting paglakas ng bagyo sa mga susunod na araw. So from today, up until Friday, mabagal pa rin yung pagkilos niya, pero possibly by Friday po, lalakas pa ito bilang isang typhoon dahil sa mainit na karagatang Pasipiko. Pagsapit po ng Friday evening or Saturday ng umaga, papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at papangalanan natin na Bagyong Uwan. Si Uwan po yung magiging pangalawang bagyo for the month of November. At kung mapapansin natin, over this coming weekend, aasahan natin yung movement niya west-northwest. So habang ka-level po siya ng Bicol or Northern Samar, pagsapit po ng Sabado, aangat ito ng bahagya at approaching pa rin dito sa may Northern and Central Luzon base sa pinakahuling track po ng Pag-asa. Kung mapapansin din natin, pagpasok niya ng PAR, lalakas pa ito bilang isang super typhoon. So nasa around 185 to 195 kilometers per hour po yung taglay na hangin nito. Marami nagtatanong bakit ano yung magiging epekto nitong Bagyong Uwan dun sa amihan and vice versa. Ano yung effect ng amihan dun sa bagyo. So nakikita natin paglapit dito sa may Northern and Central Luzon,
Possible po na magkaroon ng surge ng northeast monsoon or hanging amihan, posibleng ma-enhance ito. So maraming lugar dito sa may northern Luzon na magkakaroon ng mas maraming mga pag-ulan kumpara po sa normal. At sa pagpasok ng malamig na amihan at paglapit ng bagyo dito sa may kalupaan, posible siyang mapanatili yung kanyang lakas or unti-unting humihina. So nandyan yung factor din na magkakaroon ng interaction sa kalupaan. So sa paglapit pa lang niya sa kalupaan, dun pa lamang siya posibleng manatili as a super typhoon at magsisimulang humina afterwards. Pero habang binabagtas po niya itong Pacific Ocean and Philippine Sea, inaasahan talaga na lalakas pa rin po siya at magkakaroon nga ng effect, hindi lang dito sa may northern and central Luzon, kundi sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa ngayon kasi, hindi pa kalakihan o hindi pa ganun kalawak po yung radius na tinatawag nitong si bagyong tatawagin nating Uwan. Habang lumalakas po siya at lumalapit sa ating kalupaan, posibleng mas malawak po ito. So, kung mapapansin din natin, ito yung tinatawag na cone of probability. Hindi po ito yung lawak po ng bagyo, no? So, yung sa cone of probability, doon pa rin posibleng magkaroon yung lokasyon or doon pa rin posibleng mapunta yung lokasyon ng bagyong Uwan. So, posibleng umakyat pa ito ng bahagya given this cone of probability going towards Batanes and Babuyan Islands. Then, possible din na mas mababa yung track nito kumpara sa pinapakita natin sa ngayon. So, as early as Sunday evening or afternoon or evening, posibleng magkaroon ng interaction or effect na dito sa may parting Eastern Visayas and Bicol region. So, the best thing to do po is lagi magantabay sa ating mga updates kasi from time to time naman po ay naglalabas tayo ng panibagong track regarding dito sa tatawagin nating si Bagyong Uwan. By tomorrow and even in the next 2 to 3 days, ito na po yung time para maghanda po tayo dito sa parating na ating bagyo dahil aasahan naman ng generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng ating bansa. Pinakang uulanin po bukas ang Batanes and Babuyan Group of Islands dahil pa rin yan sa malamig na northeast monsoon or amihan at yung trough nitong si Bagyong Tino nagdadala pa rin ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa may Occidental Mindoro. But other areas of Luzon including Metro Manila, improved weather conditions, so ibig sabihin mas mababawasan na yung mga pag-ulan, generally bahagyang maulap at madalas na nagpapakita naman ng araw, pero sasamahan pa rin yan ng mga thunderstorms, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. For Metro Manila, temperatura 25 to 32 degrees, gayon din sa Maylawag hanggang 32 degrees, and Legazpi. And for Baguio naman po, 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Palawan, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng ulan dahil kay Bagyong Tino, yung trough po nito. Kahit nakalabas na ng PAR, meron pa rin mga light to moderate rains pero hindi na siya katulad ng mga pag-ulan nitong nagdaang 2 araw. For Visayas, umaga pa lamang may tsansa na ng pag-ulan sa may Western Visayas and Negros Island region. Bahagyang epekto na rin ng trough. But the rest of Visayas or most of Visayas actually is partly cloudy to cloudy skies pa rin. Pinakamaaraw sa may eastern portions and even itong Central Visayas, itong mga lugar po na nadaanan at naapektuhan itong si Bagyong Tino. May time po para makarecover tayo pero possible pa rin yung mga pulu-pulong pag-ulan na nagdudulot pa rin ng mga paminsan-minsan mga pagbaha. At dito sa bandang Mindanao, pinakang uulanin po bukas ang Zamboanga Peninsula, Basilan and Tawi-Tawi, kalat-kalat ang mga ulan and thunderstorms sa umaga hanggang sa hapon. And then the rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy rin. Magiging maaraw naman in many areas of eastern and central portions of Mindanao. Sa hapon, mga isolated lamang din na ulan at mga thunderstorms. Meron po tayong gale warning sa ngayon pero dito na lamang sa may Kalayaan Group of Islands hanggang 5 meters po, no? At aasahan pa rin na hanggang 4 meters naman dito sa ilang bahagi pa po, ilang baybayin pa ng West Philippine Sea at extreme northern Luzon. Medyo mataas po yung 4 meters, higit sa isang palapag ng gusali, equivalent po yan ng mga pag-alon. Habang natitirang baybayin ng ating bansa, nasa 1 hanggang 2 metro yung taas ng mga pag-alon, tumataas ng mga 2.5 metro kapag nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms. At para naman sa ating weather outlook pa o yung magiging lagay ng panahon, simula Friday hanggang sa Linggo, Friday and Saturday, masasabi natin na safe pa rin naman, no? Generally fair weather conditions pa rin or bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan in many areas. Nagkakaroon ng mga pag-ulan pero hindi pa naman ganun kadadalas at mga saglit lamang po ito, no? Sa Luzon, expect pa rin natin partly cloudy to cloudy skies, may kainitan sa tanghali. Pagsapit ng Linggo, ito yung time kung saan lumalapit na po itong si Bagyong Uwan, no? So yung pinakang uulanin ng mga lugar, itong Cagayan Valley, Aurora, Quezon, down to Bicol region, yung mga nasa eastern sides na pinakamalapit sa bagyo, dumadalas ang mga pag-ulan. So make sure po na mag-ingat sa mga banta ng baha at landslides. Again, Friday and Saturday is the best time po to prepare yung malalakas na hangin at ulan dulot ng paparating na Bagyong Uwan.
Para naman po sa Visayas, aasahan din po ang fair weather conditions, madalas na magiging maaraw at mainit nga lang pagsapit po ng Friday and Saturday. Then pagsapit po ng Linggo, lumalamig na yung panahon at nagkakaroon din ng mataas na tsansa ng ulan dito sa may eastern portion of Visayas. Aasahan din yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Mag-ingat din po sa banta ng baha at pagguho ng lupa dahil dun yung area sa pinakamalapit po dito sa paparating na bagyong uwan. Para naman po sa Mindanao, Friday and Saturday asahan din, katulad sa malaking bahagi ng bansa, ang fair weather conditions, bahagyang maulap, madalas maaraw sa umaga hanggang tanghali, mainit dito sa may Metro Davao hanggang 34 degrees Celsius, ganyan din sa ilang mga syudad po dito sa may Kamindanawan, at pagsapit ng hapon hanggang gabi nagkakaroon pa rin ng mga thunderstorms na pulu-pulo lamang, 1 to 2 hours. Pagsapit ng Linggo, ilang lugar dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Siocsagen, magiging maulan dahil dun sa buntot o yung trough na tinatawag nitong si Bagyong Uwan. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies pa rin at may tsansa ng mga pulu-pulong pag-ulan. Ang ating sunset 5:26 ng hapon at ang sunrise bukas 5:53 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli po si Benison Estaneja. Yung susunod na update natin ay mamayang 11:11 ng gabi. Maraming salamat at ingat po ang lahat.